Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapanalig. At nasa ika-13 araw na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Disyembre at sa pagdiriwang din ng buwan ng Adviento. Ang ating dalangin palagi na sana maging mabunga ang ating mga pagninilay. Subaybayan natin ang ating mga pagbasa sa buwan na ito, sa buwan ng Adviento, hanggang dumating ang panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil ang mga pagbasa ay talagang magpapaalala sa atin ng mga napakagandang ginawa at mga habilin ni Jesus sa mga tao, at tumalam naman ito sa mga taong nakinig at nanampalataya sa Kanya. At tayo rin sa ating panahon ay makapagnilay at may ugnay din natin ito sa ating mga karanasan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Alam ko, habang nagtatrabaho kayo, paggising nyo sa umaga, nakikinig kayo sa mga simpleng pagninilay na ito. Kaya nga sabi ko, magsikap tayong lahat na maging mabunga. No? Kahit ako mismo na nagbibigay ng mga pagninilay ay nagsisikap din na maging mabunga ang aking mga gawain araw-araw. Hindi lang dahil pari ako, kundi dahil ako ay binyagan, dahil ako ay naniniwala kay Kristo, ako ay Kristiyano. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid. Kinikilala ko ang inyong tapat at gaya ng sinabi ko, pakikiisa sa layuning maipaabot ang pagninilay na ito sa ibang tao. Mga kaibigan, ang ating pagninilay, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Jesus said to the crowds, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden is light." Mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napakaiksi lang ng ating ebanghelyo sa araw na ito, pero napakalalim at napakaganda ng kanyang mensahe. Sabi ni Jesus, lumapit kayo, lahat kayong mga napapagod na at nahihirapan, at papahingahin ko kayo. Tanggapin nyo, pasanin nyo ang aking mga pamatok, ang aking pamatok, dahil ang aking pamatok ay napakagaan. Mga kaibigan, alam ko sa ating buhay, sa ating mga karanasan, marami sa atin ang nawala ng pag-asa, marami sa atin ang nagdurusa dahil sa mga suliranin na minsan hindi maunawaan. Mga problema na dumarating na hindi na paghandaan. Kung sa bagay ang problema, hindi naman kailangang paghandaan. Kaya lang minsan, nagdulot ito ng mabigat at napakatinding epekto sa ating pagkatao. Hindi tayo makatulog, kahit yung pagkain ay naapektuhan, yung ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, yung relational aspect sa pamilya na apektuhan. Walang ganang makahalubilo, hanggang dumating sa punto na pakiramdam ay pasan na ang daigdig. Kaya hindi maiwasan, mga kapatid, na minsan yung kapwa natin ay talagang magpakamatay na lang dahil sa napakabigat na suliranin. Ngunit sa likod ng maraming suliranin na ito, maraming salamat sa Panginoon na marami rin ang naging matagumpay. Posible dahil sa kanilang paniniwala, pananalig sa Panginoon, at panindigan ng kanilang mga kaibigan na talagang nagbibigay payo at nakikiisan sa mga suliranin na dumarating sa buhay ng bawat isa. Siguro tayo, kung may mga suliranin din tayo, may mga problema, huwag tayong mahiya na magbahagi nito sa mga taong napagkatiwalaan natin, no? Kasi minsan kailangan lang din natin magsalita, no? Magbahagi. At huwag ding kalimutan na ialay ang lahat ng ito sa Panginoon. Humingi ng kanyang gabay, ng
liwanag sa isipan at sa puso upang sa gayon ay mapagnilayan kung ano yung napakagandang gawin, solusyon sa mga suliraning ito. Sabi nga ni Jesus, pasalin mo ang aking pamatok dahil ang kanyang pamatok ay napakagaan. Ano itong mga pamatok na ito? Ano itong yoke? Posible ito yung mga problema natin sa pamilya, problema natin sa bawat isa, either relational, material, financial, family, and personal problem, no? Na gaya ng sinabi ko na nagbigay ng panlalamig at nagbigay ng paghihina hindi lang sa physical nating katawan kundi kahit sa spiritual na ating buhay. Kaya mga kapatid, sabi ni Jesus, pasanin mo ang aking pamatok. Ano ba itong pamatok ni Jesus? Kasi ang pamatok ni Jesus, ang yoke niya, hindi ito yung makasanlibutan na mga pasanin, kundi ito yung kapayapaan, ito yung awa, ito yung pagpapatawad, at ito yung kanyang liwanag, no, na magbigay lakas sa atin. Kaya mga kapatid, sana sa ating patuloy na pagharap sa lahat ng pagsubok sa buhay, huwag nating kalimutan na sa ating pagsisikap, magbigay din tayo ng tiwala sa Panginoon. Paigtingin natin ang ating relasyon sa Kanya sa pamagitan ng pagpapaigting ng ating relasyon sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, at sa bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa patuloy na paggabay. Maraming salamat sa iyong liwanag na sa panahon na kami ay nababigatan, tatagumpayan namin ang mga ito dahil hindi mo kami iniwan. Maraming salamat. Amen.